Hello Team Apron! Welcome to our new vlog and this time ay ituturo ko po sa inyo ang mga bagay na dapat nyong iwasan at wag nyong gagawin during embarkation day if you are on a cruise vacation. If this is your first time to cruise or may plano kang mag-cruise, I suggest panoorin mo to. Yan ay kung gusto mong maging memorable in a good way yung vacation mo. If you are a frequent cruise traveler, para rin sa'yo to. Kasi minsan sa pagiging relax natin, kasi nga 'di ba alam na natin, we let our guard down. Nagiging complacent tayo, kaya nagagawa natin yung mga mistakes na hindi naman natin nagawa dati. So this video will save you a lot of money, a lot of time, and a lot of peace of mind. So ano pang hinihintay natin? Umpisahan na yan! Nakikita mo yung mga barko na yan? That's your dream vacation waiting for you. But between you and the amazing cruise experience, napakaraming pagkakamali na kapag ginawa mo will surely cost you a lot of money. Sira yung first day ng cruise mo and ang malala, goodbye cruise ship. Hindi ka pa man nakakasakay, tapos na yung bakasyon mo. Ang cruise embarkation day ang pinaka-exciting pero yan din ang pinaka-stressful na part ng cruise trip. But for you who are watching, it doesn't have to. To make sure na yung phone mo ay mapupuno ng mga photos and videos ng mga cruise memories, today ay i-reveal ko sa inyo ang top 20 things na dapat mong iwasan during embarkation day. Unang-una, wag kang magbubook ng flight on the same day ng cruise mo. Let's face the reality. Most of us ay naging victims na ng mga flights na delayed, mga rebook, or worse, canceled flights. Just imagine yourself na nasa airport ka and in-announce sa PA system na delayed yung flight mo or rebook yung flight mo. What will you feel? Naiintindihan kita. Gusto mong magtipid kaya nagbook ka on the same day ng cruise mo, ayaw mong gumastos ng hotel. But by doing so ay napamahal ka pa dahil tandaan mo hindi ka hihintayin ng cruise ship kapag na-delayed or na-rebook yung flight mo. So fly in at least 1 day early before the cruise. So for example, if you're going to book for a Royal Caribbean cruise or Disney cruise na naka-home port sa Singapore, then book a day before. Then mag-tour ka na rin dito kung first time mo sa bansang to. Importante ang peace of mind, guys. To tell you honestly mga ka-Team Apron, ginawa na namin tong mag-book ng flight on the day ng aming cruise. If you watched our vlog sa Royal Caribbean Spectrum of the Seas, on the same day kami nag-book ng flight. And thank God wala namang nangyaring aberya sa flight namin. Pero kabado malala kami niyan. Pero nung nag-Royal Caribbean's Anthem of the Seas kami, hindi pwedeng on the same day. Mahirap na dahil siyam kami. Mahirap makipagsapalaran lalo't hindi natin kontrolado ang pwedeng mangyari sa mga flights natin. Second mistake is not checking the validity of your passport. Make sure guys na may 6 months minimum validity ang iyong passport before the travel date. Mahigpit yang pinapaalala ng mga cruise lines every time they send emails sa mga guests regarding the documents that we need to secure before the cruise. Imagine, dahil lang sa passport mo na hindi mo na-check yung validity ay hindi ka nakaalis. Sayang. Third mistake, forgetting your essential documents. Imagine, na-check mo nga yung validity ng passport mo pero nakalimutan mo naman, agoy! In our case ay lagi kaming may dalang plastic envelope na nilalagyan namin ng mga travel documents like passport. Bale, ito yung mga documents na dapat mong dala kapag ikaw ay magko-cruise. Ayan. At utang na loob, wag mong ilalagay itong mga travel docs mo sa check-in luggage. Make sure ito ay naka-hand carry. And that leads us to the fourth mistake. Not packing an embarkation day carry-on bag or hand carry. Remember that upon entering the port terminal ay kailangan mong iwan yung luggage mo.
mag-e-email sa'yo yung cruise line ng luggage tag na kailangan mong i-print at i-attach sa iyong luggage. So make sure na bago ka pa man dumating sa port terminal ay naka-attach na yung luggage tag na yon. And then kailangan mong iwan sa isang specified luggage counter yung bag mo. And it would take several hours bago mo makadaupang palad yung luggage mo. Kaya make sure na meron kang hand carry bag. Hindi ka makakapag-check-in kapag accidentally na ilagay mo ang iyong mga travel documents sa loob ng luggage. So aside from your docs, make sure nakalagay din sa hand carry bag mo ang iyong mga medications, your valuables like your jewelries and electronics like your cellphones and other gadgets, one pair of clothes na pamalit, at if ever na gusto mo na agad mag-dip sa pool, especially if may mga kasama kang bata, pwede ka na rin magdala ng pang-swimming. Actually, nung first time namin mag-cruise, nagtataka kami kung bakit may mga guests na nag-swimming na. Hindi pa naman allowed pumasok sa mga cabin rooms. So how? So yun pala yung technique na ginagawa nila. Now we know, now you know. Meron na pala talaga silang baong swimming attire sa mga hand carry bags nila, kaya pala. So maybe you're asking, paano yung towel? Ang bulky-bulky nun. So don't you worry guys, kasi provided ng cruise ang towels. Meron sila mga towel counter near the pool na pwede kang humiram ng tuwalya. So wag ka na magdadala ng towels. Share ko na din guys na hindi lahat ng cruise ay kailangan mong iwan yung luggage mo in a specified luggage counter. May personal experience kami sa Hong Kong. Nung sumakay kami sa Resorts World 1 ay hindi mo iiwan yung luggage mo. Dala mo siya pagpunta ng terminal hanggang pag-akyat ng barko. Medyo na-hassle kami sa part na to kasi marami kaming dala since nagstay kami sa Hong Kong 3 days 2 nights before umakyat ng barko. Tapos siksikan pa sa elevator paakyat ng cabin kasi nga na-occupy na rin ng mga maleta yung elevator. Kaya first day pa lang pagod na. Anyways, let's proceed. Pang-5, wag kang magdadala ng mga prohibited items sa loob ng cruise ship. The list of prohibited items varies per cruise line. But generally, bawal magdala ng plancha, ng kandila, bawal din ang vape. At nung sumakay kami sa Resorts World 1 ay bawal magdala ng extension cord. Anyway, sino namang magdadala ng kandila unless magtatawag ka ng mga masasamang espiritu sa dagat? So always check your cruise line's website for the list of banned items to avoid delays and potential confiscation by the security personnel of the cruise. Sixth mistake na dapat mong iwasan during the embarkation day ay not following your assigned check-in time. Weeks before your travel ay mag-i-email sa'yo yung cruise line para papiliin ka kung anong oras mo gustong mag-check-in sa terminal. By batch kasi ang check-in at hindi pwede magsabay-sabay kasi isipin mo mag-overcrowding yan, grabe yung mangyayari niyan. I suggest piliin mo yung pinakamaagang arrival time para less crowd and maaga ka makakaakyat ng barko so maaga ka rin makakain. Unfortunately, yan din ang mindset ng karamihan ng mga passengers kaya mabilis maubos yung mga first batch ng arrival time. So kung ano yung napili mong embarkation time, mag-stick ka dun. Don't arrive too early than your embarkation time. Dahil possible na pinaprocess pa yung earlier batch and matagal kang pipila, matagal kang nakatayo. And don't arrive too late. Pero syempre, sakit ng Pinoy yan, laging late sa trabaho pero kapag travel, laging maaga. Actually, natry na rin namin yung maagang dumating earlier doon sa embarkation time na pinili namin. Pero pag arrive namin sa terminal ay may specific na pila per time period. So inuna muna yung mga earlier time. Kaya medyo maghihintay ka talaga kung inagahan mo masyado. Kaya as much as possible, stick on your chosen embarkation time. Pang-7, don't forget to turn off your cellular data. Kung ayaw mong mabigla sa laki ng bill mo right after your cruise. For sure naman na nilalagay mo na sa airplane mode ang iyong cellular data
kapag lumipad na yung airplane papunta sa bansa kung nasaan yung cruise ship. Pero kung ang cruise na sasakyan mo ay naka-home port sa Manila like Costa Serena and yung Norwegian cruise, don't forget to turn off your data. Pangwalo, do not skip the master drill. Pagpasok mo sa cruise ship, ay i-guide ka kagad ng staff kung saan yung master station mo. Yung master station is yung specific na spot or area sa barko na kapag nagkaroon ng emergency, ito yung meeting place. Remember that this is a mandatory drill. It can lead to disembarkation kapag hindi ka umattend dito. Your master station is indicated sa keycard mo. The safety drill varies per cruise line. For example, noong 2014, nung first time namin mag-cruise aboard the Star Cruises Virgo, guests are gathered per master station. You will be given each a life vest and then tuturuan ka kung paano yon gamitin. Sa Royal Caribbean Cruise naman, pagdating mo sa master station, may staff na nakatayo doon at tuturuan ka kung paano gumamit ng life vest. Remember na sa Royal Caribbean Cruise Ships ay walang life vest sa mga cabin rooms. Sa master stations lang yan meron. Sa ibang cruise naman na napuntahan namin, merong mga life vest sa loob ng room at ang instruction ay mapapanood mo sa TV. So in short, kailangan mo talagang umattend dito but don't worry kasi mga nasa 5 to 10 minutes lang naman nagtatagal yan. Ninth mistake is not completing your online check-in. Do it on time per instruction of your cruise line. May mga cruise lines din kasi like Royal Caribbean Cruise na required kang mag-fill up ng health declaration form. You need to declare kung may mga nararamdaman kang signs and symptoms that time or you have recent travel sa mga health risk countries. Online lang din ito and required itong sagutan. Pang-sampu ay huwag ka agad dediretso sa cabin room mo kapatid kasi di pa yan ready. I-announce through PA system kapag ready na yung inyong mga cabin. Remember na noong umaga ay thousands of passengers ang nag-disembark sa very same cruise ship kung saan ka umakyat ngayon. So just imagine kung gaano karaming cabins ang kailangan nilang linisin. So alam kong excited ka pero kalmahan mo lang, ikain mo na muna yan. Tsaka kapag nag-announce sila na ready na yung cabin, it doesn't mean na nandun na rin yung mga luggages mo. It would take some time bago mo makita ang luggage mo near the door of your cabin. So if wala pa yung luggage mo, edi mag-cabin tour ka muna. Another mistake is missing your departure time. Alam mo ba na isa sa mga greatest moments sa cruise ay ang makita mong umaalis pa unti-unti yung barko from the port. So please be aware of the departure time. If your cabin is inside stateroom, I suggest akyat ka sa amenity deck to witness this majestic moment. Kung ocean view stateroom naman or with balcony yung cabin mo, you will be able to witness this. Pero I suggest akyat ka rin sa amenity deck kasi iba yung vibe kapag kasama mong nanonood yung ibang cruise passengers. Damang-dama mo yung excitement kapag kasama sila. Next is, do not go to the buffet right away. Yes, gets ko naman, nagutom ka, you're looking forward to this. Hindi ka nag-breakfast para lang dito. Pero yan din ang mindset ng karamihan. Kaya ang resulta, ang haba ng pila, wala kang maupuan. Which is madalas naming maranasan kapag nagko-cruise kami. Ang hirap maghanap ng tables and chairs kasi pati yung mga bags nakaupo. Wala namang problema kung isa ka sa mga maagang nakaakyat ng barko kasi yung napili mong embarkation time ay maaga din. Pero kung ikaw ay medyo na late sa pag-akyat ng barko ay asahan mo yan. Sobrang daming tao sa buffet restaurant. Meron nga mga kumakain, mga nakatayo, yung iba nakasalampak sa floor. So kung kaya mo naman tiyagain is go for the buffet. But what I'm saying is there are other options. If you want to have a quick bite, go to the amenity deck. May mga bar and grill near the pool area serving burgers, hotdog sandwich, fries to name a few.
There's also the main dining room like in Royal Caribbean cruise ships na may mga waiters that will serve your food. Always make it a habit to ask the cruise staff kung saan-saan open na pwedeng kainan. So kapag humupa na yung dami ng tao sa buffet restaurant, then go! So good mga kapatid! Next is, do not assume that everything is included in your cruise fare. Nung first time ko mag-cruise, akala ko dati lahat ng restaurant sa loob ng cruise ship libre. Yun pala, hindi. May mga complimentary restaurants na ito yung free, pero actually hindi siya free kasi kasama yun sa binayad mo. And merong specialty restaurants na may fee. May mga cruise ships pa naman na magkatabi ang buffet restaurant and yung specialty restaurant nila. So make sure aware ka kung ano yung mga dapat mo lang kainan at yung dapat mong layuan. Layuan talaga? Especially if you are on a budget. Kapag nag-main dining room ka naman ay hindi lahat ng nasa menu ay complimentary. Kapag may dollar sign, wag mo yung orderin. Huwag ka rin order ng soft drinks tsaka mga alcoholic drinks kasi may bayad yon. Ano, akala mo libre? Unless nag-avail ka ng beverage package nila. So kung embarkation day pa lang, ang dami mo nang pinag-order na akala mo libre, yung pala may bayad, utas ka sa final bill. In case naman na gusto mong maranasan ang breakfast in bed, free ang magpa-deliver ng breakfast sa Royal Caribbean Cruise. As long as continental breakfast ang o-orderin mo, yun lang yung free. Kapag ang pinili mo ay American breakfast and thinking that is free, nagkakamali ka dahil may charge siya na $7.95. And alam naman natin na hindi free ang Wi-Fi connection on board. Bukod sa hindi free, pricey pa siya. But what I appreciate sa Royal Caribbean Cruise na wala sa ibang cruise ships na napuntahan na namin, sa kanilang Royal Caribbean app ay merong feature doon na free mag-chat kahit hindi ka connected sa Wi-Fi. There's this special chat feature kung saan you can message your loved ones on board. Gamit na gamit namin to noong nag-Anthem of the Seas kami kasi 9 kami noon. So doon kami nag-chat para magkaalaman kung saan silang part ng barko naroroon. Make sure na may mga dala kayong plastic bags for your laundry kasi ang mahal ng laundry dito dahil. Huwag mong subukan na masisira yung utak mo. When it comes naman sa mga on-board activities, marami namang free except yung mga activities na kailangan ng mga materials. Like for example, nung sumakay kami sa Resorts World 1, may activity for kids kung paano gumawa ng snow globe. So we enlisted Ayesha and then we paid for 100 Hong Kong dollars or around 800 pesos. Kasi may mga materials yan na kailangang i-provide. Indicated naman sa inyong mga cruise app ang mga activities na merong bayad. And that leads us to the next thing that you should not do during embarkation day. Number 14. Do not forget to download Cruise Line app. Your cruise app is your best friend in maximizing your time during the cruise. Diyan mo makikita lahat ng day-to-day activities from the first day to the last day. Diyan mo rin makikita ang opening and closing time ng lahat ng complimentary and specialty dining restaurants inside. Andyan din yung price list kung gusto mong magpaspa. Andyan din yung mga different tours na pwede mong piliin if you opted to have your shore excursion with the cruise. And if ever you want to check your bill kung magkano na nagastos mo, dyan mo rin yan makikita. You can also order cruise merchandise sa app na hindi mo mabibili inside the cruise ship. They also offer surprise packages for different occasions like birthdays, anniversaries, and kung ano pa man. So in short, if you want to have a very memorable and hassle-free cruise experience, download that app. Next on our list is avoid overpacking. This is a common mistake especially sa mga first time mag-cruise. Nung first time naming mag-cruise way back 2014 aboard the Star Cruises Virgo, I admit na marami kaming dala. And we found out na after the cruise, almost isang maleta ang hindi namin nagamit. Somehow nang hinayang kami sa extra baggage na binayad namin sa airline kasi that time Hong Kong yung home port ng barko. For me okay lang mag-overpack kung ang embarkation port ay nasa Manila. Kasi hindi naman tinitimbang yung mga luggages kapag sasakay ka ng barko. However, if kailangan mo pang sumakay ng eroplano para mag-cruise, overpacking is a common mistake. Yung iba nagdadala pa ng tuwalya, provided naman yan everyday sa cabin. And if mag-swimming ka, may towel booth near the pool na pwede mong hiramin din for free.
Tandaan nyo na limited lang ang space sa cabin. May mga staterooms na sobrang konti lang yung pwede mong paglagyan na cabinet. At tandaan mo, bibili ka pa ng mga pasalubong at souvenirs. So kakain na naman yan ng space sa luggage mo. Enough na din yung 1 pair of shoes and 1 pair of sandals. Kaya pansin nyo guys, kapag nag-cruise kayo, kung sino yung mga passengers na konti lang ang dala, sila yung paulit-ulit ng mga nagko-cruise. Kasi natuto na yung mga yan. Tsaka nanood ng vlog namin yan for sure. Pero syempre, ibang usapan kapag may mga bata kayong kasama, so alam nyo naman. So at the end, depende naman yan sa inyo. Andito lang naman ako para mag-remind. Based on our experience kasi yung mga yan. Next is number 16. Hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng elevator during the embarkation day. Oh, gulat ka no? Kasi mga ka-Team Apron, kapag embarkation day, ang daming tao naghihintay din ng elevator paakyat ng buffet restaurant at kung saan-saan pang lugar na gusto nilang puntahan sa loob ng barko. Kung hindi ka naniniwala sa forever, baka maniwala ka na ngayon. Dahil sa tagal mag-akyat baba ng elevator sa dami ng gumagamit. At kung swertehin ka mang mapagbuksan agad ng elevator, hindi ka rin agad makakasakay dahil puno na yung loob. Imagine ang tagal mo naghintay pero hindi ka rin nakasakay. So if ever naman na kaya ng katawang lupa mong umakyat ng hagdan, so go for it. Pero if hindi kaya, edi tiyagain na lang maghintay. Sa maling tao nga, ang tagal mong naghintay. Sa elevator pa kaya. We have this personal experience na kailangan namin mag-elevator. Dahil dala namin yung mga luggages namin since walang luggage drop-off service yung cruise na yun. Imagine sa ibang cruise nga, sobrang hirap ng sumakay na puro tao lang laman ng elevator. What more kung puro luggages pa. Siguro mga 15 minutes kaming naghintay sa elevator bago kami nakasakay. Pero no choice kami that time, kundi mag-elevator kasi sobrang bigat ng luggages so it would be very difficult kung iakyat namin sa stairs. Pero if hand carry lang naman yung dala mo, I strongly suggest you take the stairs. Next is, do not miss the sail away party. Ito ay usually ginagawa sa amenity deck near the pool during embarkation day. This is a chance for you to mingle with other cruise passengers na makakasama mo during the entire duration of the cruise. It usually starts right after ng departure ng cruise from the port. So since isa sa mga tips ko sa inyo kanina ay umakyat ka ng amenity deck para makita mong umaalis yung barko from the port, edi makijoin ka na rin sa sail away party kasi saglit lang naman yan. So from the name itself, party yan na usually may live band. At yan ang isa sa mga pinakamasayang event during the embarkation day. Iba-iba din ang schedule ng sail away party depende sa cruise line. So always check your cruise app for the schedule. Next, number 18. Huwag mong sayangin yung oras mo kakapila ng matagal sa guest services. Ito yung isa sa mga pinaka-busy lugar during embarkation day kaya dapat mo itong iwasan. Especially kung yung itatanong mo lang naman sa mga receptionist or yung plano mong i-clarify ay pwedeng makapaghintay in a later time or date. Tandaan na ang guest services ay bukas 24/7. Kaya wag mong sayangin yung time mo kakapila dito. Actually, hindi mo naman na talaga kailangan magpunta pa ng guest services, especially if lahat ng instructions na in-email sa'yo ng cruise prior to embarkation day is na-comply mo naman lahat. Anyway, yung ibang mga nakapila dyan sa guest services ay may mga request like pwedeng magpalipat ng room for security reasons or pwedeng mag-room upgrade. Actually, nag-email naman ang mga cruise lines sa lahat ng cruise passengers regarding room upgrade. Bidding process siya. For example, inside stateroom yung bayad mo, tapos naka-receive ka ng email few weeks before the embarkation day na yung cruise line is offering you a room upgrade. Para maging ocean view stateroom yung cabin mo, you need to bid. Magkano yung willing mong idagdag para ma-upgrade yung cabin mo. So sa mga highest bidders, mapupunta yung mga room upgrades. Ganun siya. Kaya during the embarkation day ay maraming mga nagbabakasakali sa guest services na makapag-upgrade ng kanilang mga staterooms. So if yung concern mo pwede namang i-delay in a later time, then paupain mo muna yung dami ng tao. And spend your time to other worthwhile activities inside the cruise.
Or baka naman yung tanong mo ay kayang sagutin ng isa sa mga pinaka-importanting tao sa buong cruise journey mo. Walang iba kundi ang iyong cabin attendant. And that leads us to number 19. Do not ignore your cabin attendant. The most important person in the cruise ship that will make your stay comfortable ay yung cabin attendant. Well, sila lang naman ang araw-araw na naglilinis ng cabin at ng bathroom mo. Sila'y nag-aayos ng bed and nagpapalit ng linens and towels. Sila din yung nag-restock sa cabin mo ng bottled water, coffee, tea, sugar, and creamer. Kapag need mo ng extra hanger, need mo ng yelo, ng plancha, sila ang nag-aabot niyan. Sila din yung nag-set up ng sofa bed and ng upper deck bed sa cabin mo. Kahit nga may mga maiwan kang importanteng gamit sa loob ng cabin mo while you're out ay hindi yan mawawala. And of course, they also answer questions and address concerns. Kaya nga kahit hindi ka na magpunta ng guest services sa dami pa lang ng alam ng cabin attendant, masasagot na yung tanong mo. And take note, kung sino yung cabin attendant mo from day 1, sila na hanggang dulo. Kaya talaga magiging ka-close mo sila all throughout your cruise journey. Although you are not required na magbigay ng tips sa kanila since bayad mo na naman yung gratuity, but in case you have an extra na pwedeng ibigay, ang pinaka-deserving makatanggap ng tip ay ang mga cabin attendants. Kaya never ever take them for granted dahil one of the reasons kung bakit magiging memorable yung cruise experience mo ay dahil din naman sa kanila. And last but not the least, number 20, not doing enough research before the embarkation day. And not subscribing to our YouTube channel, ganun. Kung nakapag-subscribe ka na sa channel namin at napanood mo na yung mga cruise vlogs, then congratulations dahil ang purpose naman talaga ng mga vlogs na to ay for you to save a lot of money and a lot of time and of course to have a hassle-free cruise experience. Let's admit the fact na hindi rin biro yung pera na kailangan nating gastusin for us to experience the pampering that the cruise can offer. Kaya gusto nating malaman ahead of time yung mga bagay na dapat nating gawin at dapat nating iwasan during the embarkation day para hindi tayo ma-denied boarding and hindi tayo maiwanan ng cruise ship. The lack of preparation and research can really sabotage your first few hours of your cruise vacation. Always remember na yung pag-check-in sa cruise ship ay hindi katulad ng standard hotel check-in. If you are well-researched bago kang mag-cruise, di nakakapag-strategize kang mabuti. Especially kung ikaw ang financer and the tour guide of the family. So, there you have it guys. Those are my top 20 common mistakes people make during embarkation day. Ang major takeaway natin sa vlog na to guys ay don't let the excitement rush you. A little preparation goes a long way to starting your cruise vacation off right. Now, for sure, may mga nakapag-cruise na dito. We want to hear from you. What's the biggest embarkation mistake that you've ever made? Or baka meron ka pang maidadagdag sa top 20? Drop a comment down below and tell us your story. It might just save someone else a headache. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Actually, 21 yan lahat. Kung ano pa yung pinaka-importante, yun pa yung nakalimutan ko. So ito na. To make sure that you will have a safe travel all throughout your cruise, kahit anong mangyari, wag na wag nyong gagawin tong post na to sa loob ng cruise ship. Eto, pinaka-importante yan kung gusto nyo maging smooth sailing yung bakasyon nyo, maliwanag. So ayan, kompleto na ang listahan natin. And if you found these tips helpful and you want to sail smarter, not harder, make sure you hit that like button and subscribe to our channel. Marami pa po tayong mga cruise tips and travel guides na naka-line up, so don't you miss it. Maraming salamat mga ka-Team Apron. Until the next adventure, safe travels and I'll see you on the high seas.